Huwag mong pagsabihan ng anak mo pa nagkamali siya. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para lumaki ang anak mo marunong tumanggap ng pagkakamali. New day guys, new parenting content na naman po tayo. Meron ako isang shocking statement para sa atin guys. Huwag mong pagsabihan ng anak mo pa nagkamali siya. Ayaw kasi guys, bilang isang magulang, correct agad o kaya naman lecture agad pa nagkakamali yung anak natin. Kumbaga yan yung default setting natin bilang isang magulang. Pero napapansin ko guys, nire-reject ng anak ko yung correction ko pag diretso ko siyang kino-correct. Na-offend siya pag kino-correct ko siya. Kasi nga pala guys, wala akong tamang diskarte o kahit anong pahatid bago ko bitawan yung correction ko sa kanya. Siyempre, sino ba namang magulang guys yung gusto lumaki yung anak niya na lagi na-offend sa mga correction, di ba? Ayoko na lumaki siya na iniisip niya na kaya ako siya kino-correct kasi galit ako sa kanya. Nabasa ko guys sa isang parenting article one time. Magiging mature daw ang bata sa correction pag nagpakumbaba siya at nag-reflect siya sa sarili niya. Minsan talaga hindi komportable kapag kinorek. Pero dapat mapaintindi natin yan sa mga anak natin. Dapat ang dating na correction sa kanya, hindi siya mainis o magalit sa'yo. Dati guys, ang unang lumalabas sa bibig ko pa nagkakamali yung anak ko. Why did you do that? That's wrong. Walang tanong-tanong guys, ganun agad. Hindi na ako nakikinig sa explanation niya. Napapansin ko guys, pag magkakamali siya, mas tinatago niya. Kesa sasabihin sa akin, magkumprontahan kami. Hindi niya iniiwasang magkamali. Kundi ayaw niyo nang ma-experience yung paraan ko na ginagamit para i-correct siya. Kasi indirectly, sinasabi ko sa kanya, nagalit ako kaya kino-correct ko siya. Dapat naintindihan ng anak ko, naniniwala ako na kaya niya magbago for the better, hindi dahil sa galit ako sa kanya. Pero napansin ko guys, nung binago ko yung approach ko, tipong sinasabi ko muna sa kanya yung consequences ng ginagawa niya, saka ko siya pinagsabihan ng malumanay na para bang indirectly sinasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal, nagbago yung acceptance at reaction ng anak ko. Hindi na siya nakasimangot, saka hindi na siya galit. Na ngayon, mas relax yung anak ko kapag kino-correct ko siya. Natanggap niya na yung correction ko, nang hindi masakit sa loob niya. Ang correction, hindi yan dapat rejection. Hindi lalaki na maayos yung anak ko pag hindi siya pwedeng maturuan kasi galit siya. Kapag kinorek ko siya, hindi ibig sabihin na galit ako. Ang ibig sabihin lang naniniwala ako na nagiging mahusay ko siya. Kasi paglaki niyan, baka maapektuhan yung pagiging successful din niya sa buhay. Ayaw niya magpakumbaba, ayaw niya ng humility. Bilang magulang kasi guys, kailangan natin sanayin na tubugin yung anak natin na maging humble. Kaya guys, ang lesson natin for today, ay tamang approach sa correction. To correct na dapat nating tandahan at acronym po natin for today. So first letter natin guys, K or kumonekta. Kumonekta muna tayo sa bata. Kumonekta muna tayo sa anak natin bago tayo mag-correct. Unahin natin ang pakikinig at validation sa emosyon ng anak natin. Iparamdam muna natin sa anak natin na mahal natin sila bago natin sila i-correct. Second letter natin guys, O or objective. Maging objective muna tayo, huwag natin personalin. I-focus natin ang correction sa action. Kunyari, ginawa mo na kayo mali. Ito yung magiging consequences yan. Huwag nating atakihin guys yung pagkatao ng anak natin. Na para bang sasabihin natin sa kanya agad, tamad ka kasi. O kaya burara ka kasi. O kaya yung common na common sa atin, di ba? Parehas lang kayo ng tatay mo o nanay mo. Third letter natin guys, R or resulta. Ipaliwanag natin yung resulta ng pagkakamali sa anak natin. Paliwanag din natin na yung correction ay para sa ikabubuti niya, hindi at parusa para sa kanya. Fourth letter natin guys, E or engage. I-engage o isalin natin yung anak natin sa solusyon. Pag-isipan natin parehas yung mga solusyon sa problema. Halimbawa, tanungin natin siya, anong gagawin mo anak para hindi na maulit na magawa mo ito? Last letter natin guys, K or kumbaba. Ituro natin sa anak natin ang pagpapakumbaba. Pero dapat guys, imodelo din natin yung tamang pagtanggap ng koreksyon. Dapat kasi sa atin muna magsisimula yun, mami at daddy. Pakita muna natin sa mga anak natin na magpasalamat sa mga corrections. Kaya tandaan natin, mami at daddy, ang correction ay hindi rejection. Hindi dapat natin pagsabihin agad yung anak natin o i-correct agad yung anak natin. Dapat maramdaman nilang mahal natin sila. Tsaka natin pagsabihan after. Mag-focus tayo dun sa pagtatama ng mali na nagawa nila. Huwag natin banatan yung pagkataon natin. Ikaw, mami at daddy, ano sikreto mo para hindi mo offend ang anak mo kapag kino-correct mo siya? Mag-share ka naman ng script o technique mo para makarelate ka nila.